Yo, ayun mga troops. Eto, ang sarap na ng gising ko dito. Kasi malamig-lamig. Tapos pagkabangon ko, pagkasilip ko sa bintana ay ganitong tanawin yung makikita ko. Grabe, ang ganda. Bali, pagkagising ko sa umagang ito ay umaambon ng snow. Pero hindi pa naman ganong kalakas. Tapos ilang saglit lang pumatak-patak itong snow. Tapos mamaya-maya ay tumigil na rin tong snow na to. Pero dito sa araw na to, ay dito yung unang araw ng grabe yung lamig. Kasi sa umagang ito, pagkagising ko ay maabot ng -18. Tapos ayun, bumangon na rin ako tapos naghanda na rin ako ng aking makakain para sa araw na to. So ayun, ganito lang ginawa ko. Nagtunaw lang ako ng garlic butter sa pan tapos inilagay ko lang itong aking mga chicken breast. Bali, pinansard ko lang to. Tapos ayan, binaliktad ko lang para sa magkabilaang side ay parang pareho yung kulay. Tapos dagdag lasa na rin, yung medyo may smoky flavor siya. Tapos lagyan ko lang ng tubig, tapos tinakpan ko. Tapos sumilip rin ako dito sa may bandang harap ng bahay. Ito yung itsura sa labas. Tapos habang hinihintay ko ang kumulo, yung niluluto ko ay nag-relax muna ako tapos nag-cellphone. Tapos pagkatapos ng mga ilang minutong paghihintay ay eto na. Ayan, nilagyan ko lang ng mushroom. Bali yung mushroom powder yung gamit ko tapos tinunaw ko lang sa tubig tapos ayun, nilagay ko na. Naglagay na rin ako ng asin tsaka ng paminta tsaka nitong Maggi Magic Sabor. Ayan, Maggi Sabor yan pero Magic Sabor na rin yung tawag ko. Kasi siya na rin yung pumupuno sa mga pagkukulang dahil wala akong magic sarap dito. Tapos ayan, nung kumukulo na, naglagay na rin ako ng gulay. Bali, broccoli tsaka carrots lang nilagay ko. Para syempre, may sabaw-sabaw na, may protein, tapos ayun, may gulay pa. Bali, hindi ko na rin pala pinatuyo masyado itong aking sabaw kasi para may sabaw talaga sa kanin mamaya. Tapos pagkapasok ko nga sa kwarto kasi magpe-prepare sana ako ng pagligo ko ay sumilip na naman ako dito sa bintana. Ayun, wala nang snow tapos maliwanag na. Napaka-unpredictable talaga ng weather dito sa Canada. Ngayon mag-snow tapos mamaya wala na naman. Pero yung mga sumunod na araw nito ay grabe, halos 2 araw yatang walang tigil yung snow. Tapos ayun, dahil manghang-mangha ako sa view na nakikita ko sa bintana sa kwarto ko ay ayun. Nagmuni-muni muna ako sa bintana tapos habang pinipicturean o kaya vinivideohan. Grabe kasi ang sarap tingnan. Yan lang ang kagandahan pag nag-i-snow. Tapos ganito yung bakuran nyo, may mga puno, tapos may mga bundok rin na nakikita, tapos namumuti dahil sa snow. Ay nako, grabe, ang sarap tingnan. Kaya ako, ayan, sige, picture tsaka video. Punong-puno na nga ang memory ng cellphone ko. Kasi sa bawat magandang lugar na tinitingnan ko ay pinipicturean ko talaga. Tapos ayan, ako'y maliligo na muna kasi para makakain tapos punta na sa trabaho. So ayun mga troops, katapos ko lang maligo. Hindi talaga pwede na hindi ako naliligo. Kahit napakalamig. Sobrang lamig dito ngayon. Tingnan nyo, nasa -18 siya ngayon. Yan, nasa -18 siya pero wala. Hindi talaga ako pwede na hindi naliligo kahit sobrang lamig kasi nanlalagkit talaga ako tapos parang walang gana magtrabaho, nakakaantok lang. So ayun, bihis muna ako mga troops. So ayun nga mga troops, -18 sa umagang ito pero mamayang hapon tsaka mamayang gabi pagka-out ko ay aabot ng -24 daw. Yun ang forecast sa weather dito. Tapos ayun, sumandok na nga ako ng kanin tapos nilagyan ko lang nito aking nilutong manok. Tapos nilagyan ko na rin ng gulay tapos syempre ayan sabaw kaya dinamihan ko talaga yung sabaw. Tapos ayun, goods na daw. Tapos eto na nga. Ayan, napakasimple tsaka napakadali lang itong ginawa ko. Pang survival food lang talaga para sa mga natatamad dahil sa ang lamig nga dito. Tapos as usual, sa kwarto pa rin kakain. Kasi gusto ko na habang kumakain ako ay nanonood ng TV. Bali mostly pinapanood ko lang naman sa TV mga balita sa Pilipinas. Tapos pagkatapos random na lang kung ano yung mag-automatic sa play sa YouTube ay yun na pinapanood ko. Tapos ayun nga, pagkatapos kong kumain ay agaran na rin akong nagbihis. Bali ito inuuna ko medyas muna. Ngayon nasa -18 tapos mamaya abot daw ng -24 kaya medyo kakapalan ko yung suot ko ngayon. Try ko lang kung kaya na ba talaga tong suot na to. So ayun, naglagay lang ako ng parang leggings pero warmer ko yun. Tapos syempre yung suot ko ngayong pants ay yung winter pants ko na. Tapos ayan, naka-uniform na ako tapos nagpatong lang ako ng sweatshirt. Bali, yung working pants ko ay nilagay ko nga sa loob ng bag ko kasi doon na ako magbibihis pag nasa trabaho na ako. Tapos ayan, tudubalot muna tayo ng katawan. Kasi hindi pa tayo sanay masyado sa lamig dito. Kaya mahirap na, kaya kailangan protektado talaga. Tapos bago nga ako magsuot ng puffer jacket ko ay nag-spray na rin ako ng para sa sinusitis ko. Tapos naglagay na rin ako ng lip balm. Kasi nag-crack yung mga lips ko dahil sa lamig sa labas. Ganun talaga pag hindi pa sanay sa masyadong lamig. Tapos ayan, naka-puffer jacket na ako tapos nagbenin na ako sa araw na to. At dahil maliwanag nga at maaraw nga sa labas pero napakalamig kaya ito nag-sunglasses ako. Kung kailan makikita na parang tirik na tirik ang araw ay saka naman ang lamig. Natapos na nga yung snow sa araw na to. Kaninang umaga lang umisnow tapos nitong palis na ako papuntang trabaho ay wala nang snow tapos napakaliwanag na, napakatirik na ng araw pero ang lamig.
Ayan, tingnan nyo, maliwanas na, wala na masyadong ulap-ulap. Medyo maliwanag na talaga, nag-aaraw na. Pero napakalamig ng araw na to. Ayan, di ba? Ang ganda talaga ng tanawin dito. Kaya sa tuwing babangon ako pagkagising ko ay binubuksan ko talaga agad tong bintana ko para sumilip ka agad dito. Tapos nga, ngayon napaalis na ako, ito, nakatingin pa rin, sumilip muna tayo dito. Kasi minsan lang to, baka sa susunod na mga araw ay matanggal na tong mga snow, matunaw na, ay mawawalan na rin tong gantong kagandang mga view. Tapos ayun nga, time to go na. Yan, bali magsasapatos na lang ako nito kasi papasok na papuntang trabaho. Bale, itong nabili ko sa Timo na pang winter shoes ang gagamitin ko ngayon. Natry ko na to dati sa snow tapos waterproof naman, sulit, mura lang yung bili ko, nasa $40 lang. Tapos ayun nga, naglalakad na ako dito sa labas. Grabe, ang tigas na kagad ng snow na nasa gitna ng kalsada. Ayan, medyo madulas-dulas kaya dito ako maapak sa mga snow na hindi pa tumitigas. Kahit nga dito sa may mga pathway na to ay medyo madulas-dulas na kasi tumigas na rin yung ibang snow. Tapos ayan, nandito na ako, malapit na sa bus stop. Ayan, grabe, kung makikita nyo mga troops, ang araw, ang liwanag niya, diba? Halos walang kaulap-ulap. Pero yung lamig, ang hapdi sa muka. Kaya ayan, tinakpan ko talaga yung muka ko. Hindi pa talaga sanay ang balat ko sa ganitong kalamig. Partida, pag alis ko ng bahay na to ay nasa -20 pa lang. Mamaya, nang pauwi ako ay aabot ng -24. Tapos ayan, ang aliwalas ng kalangitan. Walang masyadong ulap-ulap, walang sign na mag-i-snow uli ngayong gabi. Pero wala, grabe talaga ang lamig. Tapos ito, nandito na ako sa loob ng bus nito. Buti na lang, yung bus na nasakyan ko galing dun sa bus stop ay mag-change number to number 7 din. Kaya hindi ko na kailangan bumaba ng bus para lumipat sa isa pang bus. Para hindi na rin mababad sa lamig sa labas. Sa katawan ko okay naman, tsaka hanggang sa paa ko okay naman yung puffer jacket ko. Yung sa mukha ko lang kasi tumatagos pa rin talaga yung lamig sa mukha. Kaya medyo mahapde. Tapos eto, malapit na nga pala ako sa trabaho. Hindi na nga ako nakapag-video nung pauwi kasi naglobat yung camera ko tapos hindi ko pa dala yung extra battery ko. So ayun mga troops, nandito na ako sa loob ng bahay. Nagbihis na ako kaagad para mabalot na ako nitong makapal na kumot. Kasi sobrang lamig talaga ng pakiramdam ko. Sobrang lamig sa labas. Buti na nga lang hinatid ako ng katrabaho ko pauwi. Kasi kung hindi, hihintay pa ako ng bus. Baka wala na namang bus. Lalakad na naman. Ilang oras na naman maghihintay sa labas. Yun lang talaga ang napakahirap dito pag ganitong napakalamig. Buti na lang may mga katrabaho ako na minsan hinahatid ako dito sa bahay. Katulad ngayon, hinatid ako ng isang katrabaho ko tapos this week, 2 days niya na akong hinatid. Tapos kanina yung katrabaho kong mag-asawa gusto din sana akong ihatid kaso mas maaga silang nag-out, 9:30 pa lang kaya hindi na ako nahintay. Buti na lang yung isa nag-offer din na ihatid ako. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. Pahapdi pa ang mukha ko dahil sa sobrang lamig. Salamat sa panonood mga troops. See you sa next video. Thank you. Have a good one.